in the real life, and the real joy, and the real good of this life is the Lord Jesus Christ. Philippines has the Pope that we have Jesus on. Yes. The real one, the real Father. John 10:30 said, I and my Father are one. Wala sa nagsiling, I and my Father are two. But emphatically he said and declared to this generation, all generations, into all eternity, I and my Father are one. Not two, not three. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. I'm glad I'm one that knows Him. And when you know God, the knowledge itself about this true God will make you strong. Your spirit. Knowing that your God is truth, real, He moves and talks to you. And most of all, He feels you. Wow! How can't we not praise the Lord? How can't we not love Him? And fall in love with Him every time we come to church? Glory to God. In every service, you fall in love with Jesus. In every song, you fall in love with Jesus. And every move of the Holy Ghost in the church, you fall in love with Jesus. Come on, drop by drop, step by step, we are being filled with the love of God and His knowledge until we become like Him. Praise God, ready to meet Him that day. Washed by His blood and sanctified by His Holy Spirit. Justified by His righteousness. Ay kanamaan sa sulupon hanggang ay mahapok sa sulupon. Jesus is everything. The known tongue says Jesus is everything. There was a song sometime a week ago. Yeah, I am the bread. I am the Father. I am the life. I am this. I am that. I am this and that. He is the God who is far away. And He is the God who is near. And do not I feel heaven and earth? He does. My God is that kind. Hallelujah. I love Lord today. I live by the Spirit of God. And I can no longer live without the Spirit of God. I cannot survive without His love every day and His touch with me every day. The love of God can energize you. You understand? A battery has an energy, but Christ Jesus is more than and greater than all the batteries. He is not a package, force, and power. He is the source. He is the source of power. He said, I am the way, the truth, and life. I love the Lord today. So much. Turn your Bibles with me in the book of James. Palibugan isang tubig ko dito. In the book of James, Jesus, we love you so much today. I can feel the presence of God today.
It's wonderful to be full of the Holy Ghost. Everything is easy. Why is it easy in the kingdom of God? Alright, James chapter 4, verse 6 and 10. Okay man sa inyo English? Okay? Mga katuran dara, okay, makuha nyo man. Baday nilito. Okay? Balo ka kasinsyahon nyo ko, insindihon nyo ko. Dugay na din, abi nyo, handom ko alin sa una ko sa Claridel. Nga makapreach ko lang ko, bala English sao. Kailangan kitang moving sa Ginoo, sa English na ko. Kaya ang English ka wonderful na language. Kasun ka empathic. Kag ang spirit sa Ginoo, ang anointing, it becomes heavy and heavy and heavy. Sabi sa akong spirit nag-soar sa anointing. Kag when you soar in the anointing of the Spirit of God, the anointing of the Lord teach you all things. Nagatudlo sa imo sa tanan nga butang. Kag kadamo sa mga revelation nga nagaabot, kamo ma-bless din. So iban sa inyo, mayo man ang benepisyo nga madugangan ang inyo pag-intindi sa English. Basta ginapunggan ko lang, nabalik naman sa Ilonggo. Kaya siya nag-aalagad ko nga iba na ito palang sa ikadwa nga lintang pala. Timanaog ko to, kagason uyatan nila kamot kag agdaon saka din ayon kay mas gwapo di sa babaw. At iambot sa inyo galing ayawan na tapon ka balik-balik sa nauna nga na lintang. Kag sa dito isa duta agad. Iban tayo galing mag-upod. Pero it's wonderful to walk high with Jesus Christ. Yeah. Kaysa dalom diri, kadamo diri, pangabuhi. Ga kamang ka di sa duta, damo di kabudlayan, kadamo di kasakitan, kadamo di kagamo mo. To get humble the Lord Jesus, in this world, you shall have tribulations. Sa sining kalibutan, damo kamo kapipitan. But be cheerful niya nagaog ko ang kalibutan. Magbalipayon kamo. So, allow me kung kaisa, kay 2015 na, gusto ko man balang sundon gid ang moves ng Holy Ghost sa sining ministry. Kay kadamo pagid sang mahatag sa Ginoo sa muna nga kuan. Nanotahan ko manaog ko sa Ilonggo, paglabi gid vernacular. Nagakapalong ba ya ang anointing pag nagakadula. So kanogo. Pusaka kamo kag magtuon kamo. Okay. Adiri si James 4:6 nagahambal diri. But he give it more grace. Apang nagahatag sa sing dugang nga grasya. Gani nagsiling siya. God resisted the proud. Ang Diyos nagasumpong sa mga bugalon. Apang nagahatag sing grasya sa mga mapainubuson. Gani, isubmit yung inyong kagalingon sa Diyos. Gani, pasakop yung inyong kagalingon sa Diyos. Sumpungan nyo ang yawa. Nagawagapalagyo sa inyo. Then there is a verse 8. Diri kita maturan ma-focus. Nya draw nigh to God and He will draw nigh to you. Nya palapit kamo sa Diyos. Kag siya magapalapit sa inyo. Natinluin yung inyong mga kamot, kamo nga mga makasasala, pagputlian yung inyong mga tipusoon, kamo nga mga dubli singunahuna. Okay? Dindari, silinyanan, be afflicted and mourn and weep
Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Nya humble yourself in the sight of the Lord. Ipaubos niyo inyong kaugalingon sa atubang sa Ginoo, kag siya magabatak sa inyo. Well, they are. Lord, help and bless us today sa sinalipatuon sa tulong mo. Praise God, kabay ka maghahatid sa among pusog, sa akong pusog, sa sinipinion to teach your word. Mahal ini kayo ng magpatiyan namon, di ka magpakamay sa mga kulturang pamati, imangkon sila kampanan. We trust you and praise you today in the name of Jesus Christ. May notes ko din nga ginsulat. Sa tapos na akong basa sini, say-say kong kaundan sini. What draws you away from God? Ano ang nagabuyok sa inyo palayo sa Diyos? Ang nagabuyok sa aton palayo sa Diyos ang aton sari-sari ng mga attachments sa mga butang diri sa kalibutan kag sa aton kabuhi. Emotional, material, kag social nga mga attachments. Mga butang sa kabuhi nga na-attach, na hook, iba na addict, kag iba na bound, kag iba na captive sa mga butang. Gin-lecture ko na sa inyo na kung makita ni Satan nga ang tumulo may attachment sa mga butang, bisan hindi pa bad kag evil, kag wicked nga butang. Igamito niyo na nga attachment niyo sa mga butang. Talan-awon, ano pang mga bagay. Property, nga na-attach ang inyo buot, gamito ni Satan para buyokon kamo palayo sa Diyos. Sa amo ng danger sang dapat kung kita katawhan sa Ginoo, i-regulate, kagbantayan ta nga magagamit lang kita sa mga butang sa sininduta, pero hindi ta pagtugutan nga magtubo ang aton attachments mga kauturan. Kaya kung magtubo at bisan pa imo si katao, imo attachment sobra na, sawa mo, bana mo, bata mo, nubya mo, boyfriend mo, maturan, talan-awon, sports, business, not necessarily nga evil, kag wicked nga butang. Kaya si Satan hindi lang gagamit sa mga evil, kag wicked nga butang, sinful nga butang. Kundi nagagamit sa bisan mga legitimate nga butang sa kabuhi. Agud lamang para ang tao tungod sina, malulon ila isip, ila pinsar, malulon ila buot, tungod sina maturan, ginapasulabi na nila labaw sa mga pagalagdan sa Diyos, kag asa sa ilang mga turan, communion, kag prayer sa Diyos. Sangguay nagabugnawan tao, mga kauturan. Now, maturan. Una natunan naton matunan sa nagigad, una sa Bible nag-deliver sa aton bitsay nga harden, no? Harden si pero gin harden sa Dios. Kag dason maturan din supunan ko sa inyo nga may mga tao nga na-harden sa kadaya sa sala maturan. Hebrews chapter 3, harden through the deceitfulness of sin. Ang kalabanan nga kabangdanan nga akatiga kag kamala kag nga akakold sang mga tumuluo sa ilang worship, katiga matandog, katiga nga makasulod sa worship, kagkatiga nga matats. Iban nga tao yan naga-refresh na, iban nga tumuluo yan gadabadaba na ila worship, ang iban niya naga-excited na. Ako ya, pag-start simba, I feel always excited, mga kauduhan. Nga grabing imo nga heart, may ara kasidla, pag-ara kunyag sa pag-start sa dyan naman ni karon, no? Ka-glorious, kag-ka-sweet sang simbahan ay sa Ginoo. Mga ambahanon katahom, mga ambahanon, mga turan. Tuod gid mga langit nun kang. Pag dito sa duog, sa kalangitan, sige daw ano pagid maturan, ka-glorious nga tuod, maturan.
sadya ka nga kita lang diri, pila lang kita, praise God, may 100 kita diri, how much more dito millions of people, mga turan. Na mga tingbo ng simba sa mga Pentecostals ng mga tao, mga katawan sa Diyos, magkilala sa iya, ila tingog, ila amba, mga tahom, mga kanta baya nga magamit natin diri, hindi man yung original, mga wanes, kag Pentecostal tanan sa States, sa mga bahan na ginagamit diri, Pwesi matupa sa mga wanes, maturan, gatahong pagidang kanta, mga katuran. Tungod sa anointing, sa spirit, sa Ginoo nga gina-enliven, ginabuhi sa Diyos, mga katuran, ang bahanon, kag it makes it real to you, praise God. Kaga naghimo sa aton kumalipayon sa pag-amba sa bahin kay Lord Jesus, pagdahil sa iya. Nabinigit sa mga promises sa Ginoo nga agaudya kita, nagapakilala na nga you are a part really sa inheritance ng Diyos, mga kauturan. Kaya kung hindi ka pabahin sa panublion sa Diyos, maturan, huwag kagabatyag sa kakunyag, mga kauturan. Sa eksperyensya sa sosyal nga life sa tao, bisan ano kadako, mga kauturan, sa na-inherit, mga kauturan nga propiedad, kag grabe nga cash, kag property, kag iba ng kabuta. Pwede ka magbatyag sing kas kalipay maturan bago kay hindi kaya part sa sila mga kauturan. Apang ikaw nga part siging panublion maturan nga maangkon mo na, you see, natural gi sa balatyagon mo nga nagaanukaw, nagakakunyag ikaw maturan. Tuod ginara kaayo maturan sa mga butang sa Diyos. Ang inyo Ginoo, ang inyo maturan pagbatyag sa mga butang sa Ginoo, simba na pakilala na nga you are a part sa mga inheritance sa Ginoo, maturan. May comment sa kauna, maturan akong pastor sa Bariblanca. Bariblanca may paka-abrupt sa mga tinaga niya. Siling niya, wala kalabot sa panublion sa Ginoo. Sa mga tao pala nga nag-reject sa kamaturan. Sa mga tao nga nag-reject sa kamaturan by kay Jesus Christ na sa Diyos maturan. And then one, nabali na pagkit din sa ako ng impression, wala ko nalpatan niya, wala ka labot sa panublion sa Ginoo. Because that is very true, maturan. Kaya kung ikaw labot, may labot sa panublion sa Ginoo kalangitan, hindi ka magsumpong sa kamaturan. Hindi ka magsumpong sa truth bahin kay Jesus Christ. Hindi ka magsumpong bahin sa mga butang sa pulong sa Ginoo. Hindi ka maturan maglantugi, hindi ka mag-argue, hindi ka mag-offer sa human nga reasoning, mga kauturan. Kaya nga, ginatahod mo, kaya nga, imo na panublion sa Diyos, mga kauturan. If God is really your Father, you're gonna respect Him, you know? Kadto na inyong heart tatandog sa gugma sa Ginoo, may tenderness ka mo sa Ginoo, mga kauturan. Kumatian yung mga butang sa Diyos, may tenderness ka mo, may respect ka mo, mga kauturan. Kaya may pag-worship ka mo, may reverence ka mo, mga kauturan. Makatilingalang madulot sang tatsan Diyos sa kabuhi isang tao, mga kauturan. Doctrine will not change much sa tao, mga kauturan. Praise God, doctrine will kill you. Kag kung wala sing grasya kag spirit sa Ginoo maturan nga maganawin. But we have much of the Spirit of God because kay nga maturan ba kita gid ang naiguan nga makatawahan nga mapinili nga nagbaton ka naghigugma sang kamaturan. Kita gid naguan sa kabugana sang grasya sa Dios. Ang reality sang gugma sa Dios nga katuran. Hallelujah. Nag-aawa sa ating balatyagon. Praise God. Ngaway ka nabutangan, maturan. Sa katahom, ka-glorious ka ma-feeling if you are in the love of God. Talayaw ikaw. You feel so sweet and so good when you are in the love of God, mga kauturan. Si James may hamba like that, niya keep yourself in the love of God, maturan. Sa siningaaga, nakatas ka mo sa worship, maturan. Kag ang gugma sa Ginoo gipasagay sa inyong heart, sa inyo tipigin nyo yun na, nga hindi mauyang, kag hindi mahubas, kag kamo maturan, tipigan nyo man ang kagulingon nyo sa gugma sa Ginoo. Kay kabudlay, kung ma-out ka sa gugma sa Ginoo, maturan, nagakalingkang ka, kagka-fearful may naglokon sa imo kung wala ka sa balatyagon sa gugma sa Ginoo maturan. But if you are in the love of God, maturan, wow! Praise the Lord. Wala na sing pinaka-the best nga duog, but to be in the presence of the Almighty.
Now, primero, hardened through the deceitfulness, pagsugod sa giyer, kag sa tanan ba lang maturan diri nga katig-a sa inyo mag-worship. Iban nga tao diri langoy na sa presensya sa Ginoo. Ikaw ya bisan pagilambos wala gid. Kanadlawan nga sitwasyon. Hindi gani iba nakapangilambos na basa lang talang guyayang nagluha-luha diutay ay amo lang ilang malambutan nila maturan. Tapos that is not enough. Manang tag sa Ezekiel, ining presensya sa Ginoo ay pasagahaya maturan. This is a river, mga kauturan. Nga hindi lamang tubig. Primero, tagakakitin pa lang sa angkol. Ang tubig na so nangin batiis na, so tagahawak na sa kuliya maturan. Ang tubig dara sa Ezekiel, nahimo nga suba maturan, nga pwede ka na makalangoy maturan. Nagapicture sang realidad sang aton communion sa spirit sa Ginoo mauturan. Dalayang nagkino. Hindi ka makontento subungan sina ang kabangdanan nga akamala sa inyo kabuknaw nga akatig-a sa inyo magsulod bago kang inyo mind maturan way natuon sa spirit sa Ginoo. Ang inyong heart kung ano ay halala siguro ng galulunta dara mga turan nga kakabala na mga turan nga daw hindi na matandog muturan. Iban nga tao yung mga kauturan kadali matouch, no? Kanamit mo matouch ikaw nga ikaw yung nga hindi. Kung hindi ka na gani matouch, you should feel guilty mga kauturan nga anong diferensya, anong kulang sa akon nga iban niya kanamit ilaw worship katuro sa ilaw worship mapunaan gid sila sa balaan nga espiritu. Ako yang ang katiga sa akon. Balikdar ang kagalingon mo. Siling sa Biblia, hardened through the deceitfulness of sin. Nagtilig-a, hindi ginpatigas ang Diyos. Si Pero yung ginpatigas ang Diyos. Sungod, no? Pero may mga tao yan sa church, hindi ginpatigas ang Diyos. Kundi nga, nagtilig-a tungod sang kadaya, sang sala, sa ila, kabuhi. Kay daya, ganing sala, kadaya, matunan. Kung way pagani, no? Sili mo daw maano ka, mga pleasure sang sala. Pang nali makasala, makalapas ka na, magasulod ang guilt sa imo, ka-condemnation, magapod sa imo, tapos magasulod ang shame sa imo, mabatsyag ka na huya ka, mga kauturan. So, ayawan ka naman, mga kauturan, kaalungay sa Ginoo, balik sa Ginoo, ayawan ka naman tuad, ayawan. Kasi hindi mo mapabayaan, nagkagulingan mo sa mga ng himtangan, nga siling pala sa mga Ilonggo, nagpalanig-a ka. You like that sa kabuhi nyo? Nga nagpalanig-a ka? Magpalanig-a ka sa ibang nga bagay, hindi pa na very, very serious. Pero kung magpalanig-a ka sa worshipana, sa gugma, sa spirit, sa Ginoo, that is a very serious matter, mga kauturan. Ikaw lang na ang makatalupang o dira, mga turan. Kay imo na mind, imo na heart, sa ara sa imo na pagkilala, kung anong mga butang, nga nagtuga, nga napalong ka, nagtilig ka. Primero lang na napalong ka lang. Ipabayaan mo lang. Sulipalong sulinay ulamat na tiga maturan. Tutub sa uli nga kabudlay na sa imo magsulod sa presensya sa Ginoo ka. Sa inyo balay, di ka man katats, way ka man gaana mag-pray, way ka man kainit mag-pray, way ka man conviction to pray, persuasion. Diri sa church, budlayan ka man mag-worship, ay kaluluoy sa imo. Basi mo, saan ka tsimpo, pila kadlaw, magkareng Ginoo, empty kapag yapon, way kapanapunan sang balaan ng Espiritu. Now, next, maturanig nga Sunday, nagdala kita mensahe sa inyo, nga let us be serious about God. Serious, kag magsinsiro kita sa pag-alagdan ta sa Ginoo, kag sa aton kaluwasan, aton kalag, maturan. You cannot be sincere to others if you are not being sincere to others. And you cannot be true to others kung hindi ka true sa imo kagalingon, mga kauturan. You get me? That's very true? So hindi ka mangin maminatudon sa iban kung hindi ka maminatudon sa imo kagalingon.
Kag kung maminatudon ka sa kagulingon mo, amo nagadulong sa imo sa sincerity, mga kauturan. Yang imo pagkatao, maturan, ginasincere mo, kag yan, mga kauturan, sa tapos sina, you can teach it to other people. Ang dinatawag nga sincerity, maturan. Kaya kabuhi nga plastic, what? Plastic? May preacher na Sister Eden nga nag-demonstrate bala. Pagwali nag-demo siya. Tingalang mga kongregasyon nga papanag, may lamisa siya. May mga bato, may mga salsalon, may mga papel, may mga plastic. Ang lamisa, wala, anong natabo kay Pastor Juan. Libong ulo nila. Boylo ng boylo, wali ilapin sa lamisa. Ako na nung para sa ano ng lamisa na. May daw mga basura man ang pinanungtong na. Sige wali, gumuraw na naog ila pastor. Kami ginauyatan sa kamot. Kadaswan ginpagyan mga kauturan ng lamisa ay nagtalapik ang matura ng mga sasalon kag ang mga metal ara sa lamisa. Ang plastic way na dala. Nya amo ni mag-rapture. Igogit sila. Ang mga plastic hindi madala. Plus hindi ka mag-enjoy sa kabuhi mo kung plastic ka. Nagsugo na pagka-plastic because you are untrue to yourself. If you cannot lie to yourself, you cannot lie to others also. Tama? Kung hindi ka kabutig sa kagulingon mo, konsensya mo, hindi ka man kabutig sa iba. Ba! Kung mabutigan mo galing kalag mo, how much more ang kalag sa ibang nga tao? Wow! Tara? They are. So, okay? So, it's work. All the work na maging sincero mo. And allow the Lord to deal with you. Kaya dira kita ginadala sa Diyos sa mga pagtudlo, plus ang mga process ng espirituhanon nga ginaalaw sa Diyos kabuhitan, that is to make you sincere, mga kauturan. Amen? Sufferings will make you sincere. Thank you, Lord. Kung mag-sincere ka si Lydia ng guwapo nga padyak, gasinaw ang mata mo. Ay ka lang butangan mo ka amo-amo na, no? Gano'n na? Amo-amo lang. Huwag kinagdan magmata dalaga ka. Ay. The most beautiful thing sa nawong sa tao, sincerity. You can look upon a baby. A baby is sincere and pure. Kanamit siyang mataya, mga. Kung hindi ka sincere, ari mo ay pinahan ka. Hindi ka katulok sa mata sa imo isig katawo. Yes. Woo! What? Amen. Kung hindi ka sincero, hindi ka katulok sa kalimutaw sa imo isig katawo. Liwanag! Kung hindi ka sincero sa kagulingon mo, sa iba, hindi ka katulok sa kalimutaw sa katawo. Maayo na kaya hasta mag-2013, hindi nyo na malipatan. Magpuli ka mo, isulat nyo sa papel, kag-memorizon nyo, mga kauturan. Para nga magdukot, kag nalaog sa kalag nyo, hindi lang sa utok nyo.
nga amo bali ng tuod sa sining life. Kag salamat may grasya ang Diyos kag pulong nga ginatudlo sa aton. Pulong sa Diyos are purified 7 times. The Spirit of God itself is clean and holy. We have the fire of the Holy Ghost. And we have the fire of the sufferings ginalaw sa Diyos sa church para to make us sincere. Mag-shine ng mga nawong natin. Now, not only that, hindi lang ikaw makatulog sa nawong sa imo sa katao. Hindi ka evasive ang imong mata. Hindi ka mo evasive. Naman mong tulungan? Evasive. Mga istorya nga evasive, galikaw. Hindi magsintro. May mga mata, mga nawong nga evasive man. Hindi katulog. Kasi amo na ng katunan. Ka-experience ako, demon possessed, grabe yung young people sa Dalatos, Florida Hills, grabe gawa, singgitan sa ito. Grabe nga skandalo sa Florida Hills, ariya sa chase line, ariya tuwangan na yung people nga babae, dala yung mataya, tribli daw, mata ka kuring pigda naman ka, tribling matay ka pamaog, may daw kubra, daw may manog, daw may kuring, You see, if you have the Holy Ghost, you can look at her. No, experience lang ngayon, no? Hindi man isulundon kita, ha? Leading man lang sa Holy Ghost. Uyatan kong iya-guya kay dasa, damo kay pulugong. Ang sino ibang itong kuya, pulugong sa pertikuso. Uyatan kong iya-gaiga, amo-amo na sa o. Na, uyatan kong guya ka tulokon sa mata mo na. Hindi sa bala katulok mo to. Ay, siling ko sa pinsa ko, amo ni galing demonyo, mga kautuan. Primero, tilawan niya tulok mo na o, grabe ginapawag yung pa mo na o. Sabi sige kami tulok kay, may Holy Ghost ka wonderful mo to. So, niya, ngayon kalimutaw ka ulang, ay ko ala, hadlo ka. Dayawan dito. Someday, you not only can look at the face, you can look at the eye of your fellow person. You can look the face of Jesus Christ. You can look at His eyes. Why you are like Him. Lakpakan ka Ginoo sa grasya. Okay. So next, yung mensahe natin, draw nigh unto God. Palapit sa Diyos. Humble yourself before God. And He will lift you up. Paubos ko gulingon mo sa Diyos. Submit yourself to God. And humble yourself to God. Nga, kung may pride ang tao, hindi sila kasubmit mga kauturan. Kung may pride ang tao, hindi sila humble, sila kumalingon, mga turan. They submit therefore yourself unto God. Next, niya resist the devil. Hindi ka katabog yawa, kunway kagapasako sa authorities ng Diyos. Hindi ka katabog yawa kung gaba-resistor ka sa authorities sa ministry. Kung gabato ka sa pastor, kung gabato ka sa authorities sa simbahan, iyan na sa Diyos authority sa church. Why gakuan ka, why kagasubmit, hindi ka kasumpong yawa. Kaya nga ang aton maturan, hold kag power, kag confidence sa kingdom sa Diyos. Bangog ang gobyerno, ang government kag ang authorities sa kingdom sa Diyos, loyal ikaw. Pag inasunod mo maturan. Hindi mo malalito, maturan ang yawa. Nga patumanan mo sa authority nga sa imo, nga mo malagali ginarespeto o ginatuman ng authority. Tama? Tama? Ang authority nga ginagamit na dapat sa ako, halina sa church, halina sa ministry, halina sa Diyos. Ikaw ay kagasubmit sa Diyos, ay kagasubmit sa church, ay kagasubmit sa leadership sa church. Nasumpong mo gani, ay kagani ka obey. Why should I obey you? Hindi. Pero kung wala, mga kauturan, grabing confidence mo. Praise God. Hindi ka maturan, maisyuhan. Hindi ka mapakakonsensya, mga kauturan.
Kaya basta magsumpong ka sa yawang, mind mo ginapag-guilty sa mga ano-ano dira. Right? Sang mga gamo-gamo. Pero yawag diyan nga daan, mga tag 20 years ago, mag-guilt mo, kato niya to. Mga 10 years ago, mga paglapas sa kabuhi mo, salamo, kato niya na. Para ma-dismayo ka, ma-demoralize ka. Daw parehas gid sa mga kutsuk-kutsira, mga kauturan. Sa mga 19 forgotten, mabutang, grabe nga gift kag talent, umakukat, maturan. Detalyado, maturan. Ay, hindi ko yung mga mula. Lawayan ko klase kabuhi. Do you want to live your life that way? Tugtog nga sa katapusan, ang unang gusto mong kabuhi mo. Kung plahubog ka, ang unang gusto mo sa life mo, nga mo kas na tugtog sa no. Kung bisyoso ka, dayaan ka. Do you want to live your life that way, tugtog sa no? Wow, ikaw landa, hindi tama. Clap your hands to the Lord. There is a better way to live. Now next, do not to God. Kung may pride ka, hindi ka palapit sa Diyos. Kung may submission sa Diyos, hindi ka palapit sa Diyos. Kagamuni ka bangdanan, nga agi nakabos, kita sa madamong butang. Kulang kita spirituality. Kulang kita kusog. Kulang kita life. Kulang kita inspiration. Kulang kita godliness. Kulang kita muturan sanctification, holiness. Kulang kita kasibla. Kulang kita sa material. Kulang kita sa madamo nga bagay. Short. Hindi lang short sa kwarta sa pangabuhi. Kundi sa spiritual nga economy, kadamo sa mga tumuluong nga pigado mga katuran sa spiritual nga bagay. Ang ilang grasya nga ginakabuhi, ahay, hawot-hawot kaayo mga katuran. Ano pa ang ilang kabuhi, way gadabdab, way nagablog mga katuran. Kaya rason nga ang tumulong ka short mga katuran. Spiritually, sa sari-sari ng mga butang, bangod kayo ay sila nagapalapit sa Diyos mga katuran. They do not draw nigh to God. Why sila? Ang tunos ng Diyos 24 hours. Wala day off mga kauturan. Ang tunos ng bugay, maturan, nag-existe, alin pa maturan sa pag-open siling dispensasyon sa grasya. Ang grasya hindi lang gabaton mga katauhan niya, kundi bisan pa mga tao maturan nga kulang-kulang sila life bahin sa Ginoo. Kaya ang Diyos maalwan, kaya ang Diyos maturan kaliberal, maturan. Pero mga katakatauhan gid nga makabig nga iya makanakan, madamo sa aton nga ginasyort sa madamo nga bagay. Bangod kulang kita sa pagpalapit sa Dios. Hebrews it says, let us come boldly unto the throne of grace, that we may find grace in time of need. Hebrews chapter 4 sa Hebrews, diri mga kauturan sa 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Gani magpalapit kita sing bold, hindi nagabeg, hindi nagapakilimos, muturan kundi bold, maturan, na the word masidlahon with full confidence sa tulos ng bugay. Agod makabaton kita mercy, ka makakita grasya sa tion sa panginahanglanon. Madamo kita panginahanglanon mga katuran. Hindi lang sa material nga butang, kundi sa spiritual gid nga mga butang. Damo sa tumuluong nga nagahawot-hawot sa inyong spiritual life. Kadamo sa tumuluong nga nagasiburo mga katuran. Kadamo sa mga tumuluong nga nagairaw ang ila maturan nga kabuhi sa Ginoo.
Why sila maturan, nagabloom, why nagadabdab sa madamo nga bagay. Ila worship, why man, ila pangamuyo, why man. Amo na ning ila ginasaligan diri kung Domingo sang aga lang gid kung makasimba sila. Kung hindi sila makasimba Domingo, waay na gid. Kay waay kalayo nga nagamove sa ila heart. Wala sing pangikot sa ila heart, maturan. Wala sing power nga nagamove. Naka-receive man sila go Holy Ghost some time ago. Pero ay nila mamintinar, naturan, no? Naglobat, turan. Tapos sila, at sa uloy nangin dead good ang battery. Ano pa, hindi nakafunction ang ila pagtuo. Kag ang ila maturan nga spiritual life. So, bisan ari sila lawas sa church, pero patay sila maturan sa mga butang sa Diyos. Isayawang kabagid sa ila maturan, doon sila magdabdab sa Diyos maturan. Bangod kay kulang sa pagpalapit sa Diyos, kulang grasya gikan sa Ginoo. Kagang Junos ang bugay, grabe. Magpalapit kita boldly. Everybody say boldly. Araw ko lang nga aga kay nakagahon matunan na atag sa pinsan kung palapit yun sa Diyos, hindi kayo nagapa-ilok mga katunan. Hindi mo nang tama nga attitude sa pagpalapit sa tunos ng bugay katunan. Nagtaon nyo, hindi niya bukid nga nagadabdab ang kalayo nga ang Israel, nahadlok katunan. Kagbukid nga gauyog katunan. Ang Diyos maghambal sa una sa Israel, gauyog ang bukid. Kanagadabdab nga kalayo, makakulugmat. Ang mga Israel, siling nila kay Moses, ikaw lang to atubang sa Diyos. Nga kung anong hambal na singganalan kami. Kasi nahadlok kami, atubang ka magpamati sa iya. Kaya kung maghambal siya, daw mapatay sila, daw makonsume sila. Sa power, sa quality ng Diyos. Nga, pero kataya, kaparapit kita, hindi kaya sa mo na nakahaladlukan, turan, nga makakulugmat, kundi trunos ang grasya, mga kauturan. Dahil mo grasya, sa aton pangabuhi, alagad sa Ginoo, nagakinanglan din kita grasya. Kabudlay sa pinangabuhi sa Diyos, kung why ka grace sa Diyos, imo lang discipline, kugalingon mong saligan mo, kapoy sa gibantay sa kugalingon mo. Kakapoy sa gidisiplina sa gugulingon mo. Kakapoy sa gipugong sa gugulingon mo. Mata mo, control sa mind mo. Kapoy kung ikaw lang ga-operate. Lain kung ang grasa sa Diyos bugana sa kalag tagipusoon mo maturan. Kaya natural sa imong paginawi nga matunan mga buwi sa buot silingon sa Diyos. Pagabuhi sa pagkaligdom, may kaligdom ka. Pero kaligdom sa imo may kahuli sa imo pamatyag, mga kauturan. Amen? Pag ma-overcome ang mga natural ng mga desires, ang unod na itong natural. Nga mo nang gadaldal sa aton, na kita Ginoo maglayo sa Diyos, kag makapalo sa atubang sang Ginoo. Nag-explain ko sa inyo sa pinakasimpleng ng mga tinaga. Pag-presentation, kung ano ang pinangabuhi sa Diyos, kay pinangabuhi sa Diyos, sa godliness, kaguliness, yung kaligdong kadlaw-adlaw, hindi nasa word, maturan. Hindi nasa word. Nga daw medyo santo, intito ka, ngaway ka nagayum-yuhom, ngaway ka nagahulag-hulag, kagaway ka, hindi mo na, yan nakatao yan, sistema. Ang pinangabuhi sa may kaligdong, may holiness, godliness, it is an everyday battle, mga kautoran. It is an everyday battle. Nga adlaw-adlaw, maturan with the grace of God, nahimo kapirmi sa mga pagpili mo, mga choice mo, kung anong sundon mo, timuon mo, mga kauturan. It's an everyday battle, maturan. So you got to battle every day. Pero you see, kung makabattle ka, may punto ka, nga enough nga grasya sa Diyos, you are very strong, mga kauturan. Naway kinanglan magkayaba kagit pangabuhi sa Diyos. Ha? Kayaba.
Pari wala sa maturan sang baya. Kaya hindi powerful. Nila yung maturan. Kung sa laos nila, maglupat sila yan. Grabe ginangakayaba sa nila pakpak. Tama ba? Tama? Kaya nga pagkakulpa lang naman. Pansa may hangin nga nagasumpong. Pag may gravity nga nagakuan sila, lambot piya. Kita ka mo na sang kuan? Sang tamsi? Ha? Mga bulak na. Pwede siya ka stationary, ha? Ang bulak kabi mo na, oh. Grabe, sige nga suyop ya. Sige nga, sige nga lupad niya, maturan. Na, ang katawan sige na hindi maya. Pwede gamgit kita maturan. No? We are like an eagle. Eagle. Lantaw ka mo sa eagle. Ang ka-eagle ay kakiyabat. Wala. Isa na ka muna. Sun ka mo na nasa pakapahuway siya mga kauturan. Gaano sa current sa ngangin mo talaga. Maamo na nasa nalagaw sa kabukiran na wala sa gisaki kaya ba? Why sa ginakapuyan, mga kaaturan, kay kumao na sa... Tama ba? Tama na. Amo na kita katawan si Ginoo. Kung may pundo kita nga grasya sa atong kasing-kasing, mga kaaturan. Napuno kita sa gugma sa Diyos. Easy ang pag-kabuhi sa Ginoo. You have prayed enough. Regular. Ang imo maturan communion sa Ginoo. Everybody say communion. Kung ang prayer communion sa Diyos, nga talagsa lang taga-communion. Base sa ginalinan pa na natong reliyon sa konsepto na ng communion once a year. Once a year. Every day man. At Mayo pa sila sa aton. Kaya pwede ka kita ya kung saan ulit na makakommunion siya communion nga ito communion kasi Ginoo nagahinon-anon kasi Ginoo gahiusa ka sa Diyos ha? Abi mo kung mahulog ka na bala sa karnal tawanon huwag ka blagana mga muyo tamaran ka magkarnalay mo may sang sige nga lantaw sang wordliness sa television kag mga laway pamati sa mga kondira magkarnalay mo way kag balo nagkarnal ka na way kag lagana mga muyo takaan ka mga tao may invite mo mga muyo ta init ulo mo kaya straight talk initulo mong takan. Pero naalay gani maaara ka na on sa Ginoo. Kasi lain naman mo feeling, di ba? You like it, you love it, ito na. Bagay nga tao, makakuan sila sa presensya sa Ginoo, gusto nila, sige na sila nga pangamuyo, hindi sila gusto magwa, ito na. Amen. No, mo gina mga kauturan ang halimbawa sa kabuhi ka. Kung kulang kita maturan sa pagpalapit sa Ginoo, ginakulang kita grasya sa kabuhi ka. Ano pa saling sang Biblia dari niya palapit kamo sa Diyos kagaan Diyos magapalapit sa inyo maturan. Sinya tindiin niyo lang inyo makamot na tindiin niya kamo mga sinners niya putlian niyo lang inyo mga tagipusoon sa pagpalapit sa Diyos. Amo nang gin-mention nga requirements dira. Amen? Kanya you double-hearted. Ya kamo nga madua-duaon. Sila niya, purify your hearts. Now, kaya nga kabalo ka mo kunanong kabandanan sang doubts, impurity sa kabuhi naton mga kauturan. Amen. Galinong tanan. Luwag. Matiin nyo
ang decree sa kingdom sa Diyos. Ang kapagdanan sa duwaon nga nagpuso, hindi ka to. Impurity, mga kapwa. Ila kabuhi, may mga kadagtaan. Damo kadagtaan. Ibang jutay kadagtaan. Kadagtaan sa sala, worthiness, kaiban pa nga mga butang. Tungod sina, ang guaya, ang resulta, ang heart ya daw, hindi ka master sang confidence, pagpagsalig sa iya pagpalapit sa Diyos. Hindi sa kapalapit sa Diyos with boldness. So, salamat sa Ginoo, may grasya sa. Why sagsikway sa aton, kaya mo na aton kondisyon? Wala. Kundi kinapapalapit kita, para kabaton kita bulig, mga kauturan. Hindi paulihan tanan, may grasya ang Diyos magpatawad. Siling sa Biblia, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. May provision ang Ginoo, dalayaan ng Diyos. Hindi maayo kung magpabilin ka sa musina. Kung magpabilin ka sa musina, magpapalanig ka pilakadlaw. Magpalanig ka, ayawan ka na tat sa Ginoo, mga katuran. Kaya sundon nyo nga kada gabi maturan, ala paghugas sa magamot, maturan. Ala paninlo sa inyo kabuhay, sundan nyo. Ang inusulin nyo tuwad sa Diyos, kamay paturan, ang dugo ni Jesus Christ, i-invoke ninyo na maghugas sa inyo sa makadagdan. Pagka maturan ang heart mo na purify sa tubang sa Diyos, yan mga kauturan. Natural, magpalapit ka sa Diyos, may ada kagit boldness, mga kauturan. May confidence. Hindi ka guilt-ridden. Kaya nga, amunin tuod sa kabuhi natin. Basta makalapas sa Diyos, dinakandem ka kabulingon ta. Why ka nang laniban nga magkandem sa aton? Nga kita mismo, may built-in kita nga mekanism. Imbutahan kita sa Diyos, dirasang automatic nga mekanism sa kabuhi ta. May mind kita, may conscience, may kalag kita. No? So ang guaya matunan, mabatsagan ta. We felt condemned sa kubulingon ta. Kung condemned kita sa kubulingon ta, magkato simbahan, kakatangla sa imo nga nawog sa tubang sa ino-worship. Tama? Masa huya ka, mga kauturan. Ang guaya patay hibi-hibi mo dira, mga kauturan. No, ala, gusto ka magpasaguli sa Diyos, mga kauturan. Okay? Tama yon? Na ganun sa pangabuhi sa Ginoo. Pag okay ka na, hi, kanami, balaan mo gid nga on ka sa Ginoo, mga kauturan. Pag start simba, grabe on ka, mga kauturan. Grabe gidabdab. Pagtanan mo turan, grabe upod ka mo turan. Kung anong swing sa Spirit sa Ginoo, kung anong swing sa Holy Ghost mo turan, grabe upod ka mo turan. Pag sinadya ka, grabe sandok naman mga kauturan. Kung anong mo bless, sandok sa mga puno ka mag-aawas ka mo turan. Dala, now clap your hands, Lord. Now, let us draw near unto God. Kaya ang Diyos hindi magpalapit sa aton kung hindi kita magpalapit sa Diyos, maturan. Ara lagi ang Diyos, apang ang Diyos nagahulat sa aton, maturan. Kaya kita mag-open na. Buksin niyo ba na maturan sa Song of Solomon? Ang Song of Solomon 2:14. Ang Ginoo diri nagambal sa niya, oh my dove. Ining dove ni katawhan niya mga turan. Church ini nga ara sa prophecy. Niya, oh my dove, thou art in the cliffs of the rock. Ngara ka sa mga litik, sa mga igang. Pag-ara ka sa mga secret places, sa mga stairs na nalong sa hagdan, na let me
see your countenance. Nya palantawa ko sa imunawong. No? Let me hear your voice. Nya pabati ako sa imutingog. For sweet is your voice, and thy countenance is comely. Ang ginambalan si Ginoo diri katawan niya, church niya. Panawagin sa aton, bao grabe iya dab mga kauturan. Ka labing nga mga tinaga, maturan. Ka-tender nga mga tinaga, maturan. Hindi lamang tayong tawag ng mga karnero sa Ginoo. Pwede tawag kita nga iya dab, maturan. Grabe, delight niya, matsilingon. Iya kalipay, maturan. Sinya ang akong dab, sila ito, matiin nyo bala, nga ara sa mga litik sang igang gapanago, maturan, gapanago. Nagapalipod kag-ara sa dalom sang mga hagdan na kita mo na ang picture nga ginahambal sa Ginoo siling nila sa libro siling niya words naga draw picture sa aton mind, tama ba yon? Natagaan kapulong mo na mapicture mo kung anong sitwasyon nga ang bilab sa Ginoo iyadab ara sa litik sa mga igang nagapalipud, nagapanago. Nga subong sina, kag-ara sa dalom sang mga hagdan, kalaway. Kita ka mo sumatawag panago sa iga dalom sang hagdan. Na the words, hindi maayo yung matsyag siya kagalingon. Turan? May mga fear siya, fears. No? May mga nahuhuya siya. Iya mind, iya heart. No, inflected sa mga negatibo ng mga butang. Na so nagaduko siya, kag nagapanago siya. Di ba may timpon as kabuhi naton? Maturan hindi mayong kondisyon sa mind ta, kag heart ta. Nagapanago kita sa kwarto ta, mga kauturan. Kag hindi kita gusto mag-entertainar, bisita, tao. May mga timpo kabot sa tao nga depress aton kaimtan, down kita, maturan, discouraged kita, disappointed kita. Kasi nagapakuribong kita sa aton kwarto. Nga may mga tulog, nga hindi ta mag-entertainar telepono, hindi ta mag-entertainar kung sino mga bisita dira. Kasi gano'n sa kaway ko di. O sa una, grabe, you like to meet people. You enjoy to talk to people, no? Kalusong namian ka mag-socialize and you want to talk to people, motoran. Pros kabuhi, kagaagi, motorong galikaw ta, motoran. Bisan sa dalan, kung sa kita ta maklala ta, motoran, kita na lang mismo, motoran, ang nagalikaw, muna ka, motoran. Kaya naman check muna-una mo, wala sa eksakto nga, sa namin nga state, imo pamatsyag motora hindi namin kung anong damo mga kabangdanan maturan kung tao kung depressed ang muna ila pamatsyag maturan hindi ala sila inferior maturan kundi they do not feel good about themselves maturan and if you do not feel good about yourselves maturan so you don't feel good about other people mga kauturan. Tama ba yun? Na ang sa may mga tao na ugot sa ilang kagalingon, na? Sa mo man na ang tao ila attitude naga-anti-social, anti-tao, maturan. Lain man ang ilang pagtamod sa iban. Daano ka-importante nga ang state sa aton mind, ang condition sa aton heart, na kinanglan healthy, kag sound, maturan. Ang wala si pinaka-healthy, kag sound, pinaka-idea, nga state sa mind ta kag heart naton nga ara kita sa gugma sa Ginoo, ara kita sa pagidait sa Ginoo, ara kita sa espiritu sa Ginoo. Nothing will make you one. Ang discipline will not make you one. Discipline will make you harsh, mga tunan, si ban nga tao. Kaya kung grabe discipline mo sa kagulingon mo, you become very stern to yourself. Tama ba yan? Grabe ka hard sa imo kagulingon. And if you become hard and harsh to yourself, halos ginipinaan mo kagulingon mo, and then mga kauturan sa ibang nga tao amo man ang gwa maturan.
You cannot be a blessing to yourself. You began to be destructive sa kagalingon mo. Mga tao nga gina-destroy nila ila kagalingon. They hated themselves, mga katuran. Gina-destroy nila, katuran, ila kagalingon. Dula ila value sa ila self, katuran. Pag yan tugod sila sa ibang nga tao nangin, destructive man sila. Hindi sila mangin blessing, maturan sa balay, sa ibang nga tao, or anybody, sa church, maturan. Wherever they go, mga katuran, nagadala sila sa hindi nami ng mga vibration sila kabuhi. Hindi na makuha sa discipline, maturan. Hindi na makuha sa din ng eskulahan. Eskulahan will make you an intellectual person, maybe. Nakaalam sa imo. Mayabang mag-alam galing tao without grudges and just in the heart, they become very arrogant, mga katuran. Very arrogant, very conceited, mga katuran. Very proud, very conscious sa ilang kagalingon. They are become full of themselves, mga katuran. Puno sa ilang sarili, mga katuran. They cannot think of others. Narcissistic ang labas nila, mga katuran. Ang ilang makita sa ilang palibot, ilo si kataong para lang sa ilang self, mga katuran. And they use these people, they manipulate other people. And they use these other people para kay narcissistic ang iya personality. Narcissistic ang iya ang kagalingon, nakita, mga katuran. Kaya thinking mo na, nanaog sa mo ng butang, nahulog sa mo na. Kaya hindi na sa mo ito, kaya mo, kambal sa butang nga para good sa iban, maging happy ang iban, mga katuran. Hindi mo nang design sa Diyos sa aton, mga katuran. Hindi. Din-design kita to be a blessing sa panimalay ta, iban nga tao. Wherever we go, whoever we met, nga tunay, mangin gracious ang aton mga tinaga sa manawong ta makakita inspiration ng tao, maturan, makakita sila, maturan sa mga pangunauna, makabati sila, maka-inspire, makabakak sa ila, kagang gugma sa Diyos sa imo heart, maturan, mag-radiate sila, maturan. Praise God, glory to God. While si iban pa klase kabuhi, matawag greater pa sa sina, maturan. Sa kabuhi na mahatag sa Ginoo sa aton, maturan, because we are believers, pag inyo na panabliyon, maturan, ara ka mo sa sinang position, you can be something in God, maturan. And you can make work sa inyong kabuhi, yung nagalabaran din, maturan. And you can live nice, godly, praise God, productive nga life, maturan. Ang beneficial, kag-blessing sa iban. Amarang ulor, kag-luya, kag-crowns, kabuhi nyo, that you have lived your life, maturan. Ngayon mapuslanon sa Diyos, ngayon mapuslanon sa inyo sa katao, maturan. Kagina, wala sa ibang makahatag sa inyo, makaimot sa inyo kabuhi. That way, praise God, regardless kung di ka nagaling, anong background, maturan, anong level sa imo pagkatao. No! Ang dasal sa Diyos can make you a giant, mga kuturan, sa mga bagay, maturan. Kung kita may kabakas, kita may manang desire, kag-drives kabuhi ita, magpalapit sa Diyos. I love the Lord more and more. Yes, Lord. Italan kita ga-aspire get some kind of kwan sa kabuhi ita. Kapuslanan sa kabuhi ita. The rest, kapuslanan, mga kuha. Ang kabuhi ita, may data man. Kalaway sa kabuhi, sa mag-sila, Diyos ka kabuhi mo, pros way data. Mayang ni logo, sabi ito ka, sakto way data. Way data ka kabuhi, kaagli ka kabuhi. Kagwapa na sa iya balaya. Sa pananaw lang. May kapasanano, kasanta sa itsura sang babae. Huwag ko nang iya batasan, bruwa. Sa una, may pagkabruha kita, di ba? Tama? Karon, Santa na tayo. The real one. Santa, Santos, di ba? Santos, Santa, Balaan. Tama? Kasila na ng Santos mo. Spanish? Pero sa Ilonggo ya, Balaan. Sa English, saints. We're called the saints of the Most High God. Hallelujah! Ay kasala ba bebeka lulibita pa lahat pa kasala ba na ba lahat? Yeah! Kasala ba na ako kasi ikalakit sa I'm proud of what God has done to me. Hindi na sa akong merit kag labor, mga turan.
God had imputed that righteousness and sainthood, where the real saints of the Most High God, by virtue kag merit sang grasya ni Jesus Christ, He died on the cross, His blood, and His death, praise God, naging tuwan ta, gina-preach kabuhi ta, hallelujah, and made us holy and sanctified. The Holy Ghost can make you holy before God. Holy today and tomorrow, next week and next month and next year. Holy you until the rapture comes and make you holy until forever. Why is it pinakalabaw? Pag pinakataas ka mahal na virtue na maangkon sa tao, wala ka buhi. Holiness. Hindi ma-attain pag sa initiation, sa institution, sa religion na. Sulod ka sa kwarto, kag magpakuribong ka magkuhan ka to, will not make you holy. Right? Pag ka na tubala sa hun ng mga worldly, tanaway ka ng batian, way ka ng kita, will not make you holy. Kaya sa lara sa mind, sa tao kag heart. Isang prisuhon ka. Ha-ha! Ara de sa mind niya katrabaho si Satanas, pagi sa nature sunta. Ang nature ta mismo motoralay ng biyahe niya, biyahe pag impyerno. Biyahe pag kamatayon. Then you walk in the Spirit and you shall reap eternal life. You walk in the flesh, kabagaani kamo kaduluntan kamatayon. And then you walk in the Spirit of God, so that I will continue to enjoy my life. Kaya nga ka-victorious kung nara ka sa Spirit sa Diyos. Kung nara ka sa flesh, you are weak. Kaya defeated ka. The Holy Ghost will sanctify us. Kaya amok sinastubang sa Diyos, santa kayo. Santo tayo mga Quran. Let's clap our hands to God and praise for His grace, for His redemption. Hallelujah. I'm feeling the Holy Ghost today. Like a son of a Baba, you see, balik kita, da. Wow! Ang tawag sa ato niya, mga tao sa ato, gaga ka, gago ka. Si Jesus kasi, you're my dog. Diriya sa kaduta na, pasipalakan. Talaga ikaw, why nga, bari, ang ginawa ay grabe ka respeto sa inyo, mga katulad. Grabe ka pagtamod sa Diyos sa inyo. My God. A very lovely word. Tama ba? My God. Wala, ang akong buitri. Alam mo yan? My God. Kasi grabe, maka-tender. Tawag niyon, tenderness, mga katulad. And ang social mo, nagka-picture sa relationship sa Ginoo kag church mo. Nga ang relationship sa Ginoo sa iyo church, katawan, may tenderness, mga kautan. Wow! Ang Ginoo ka-deal sa atin with tenderness, mga turan. Amen? Hindi abrupt, no? Hindi harsh, mga turan, with tenderness. Nilakita kita ibang lugar, organization, institution, where we are being treated that way. Praise God. Sa ibang mga grupo, organization sa tao, kalibutan, may matilawan kagid. Kalahin. Tama? Ikakabinano organization na, asosasyon, barangay, kundendera, makabati kagid. Hindi magdugay, karimidyo, katilaw kagid. Mga sakit-sakit, yung tanalang may mga tao pagkakrot ng kalibutan ni, dalahan Ginoo may isa kalibutan masailuan ta kingdom ni Jesus Christ. Kung ay kingdom si Jesus duta, tapos sa tanan, kailog ito tanan, matulan. But there has been, and there always will be, for this kingdom shall never end. The kingdom of the Lord Jesus Christ shall never end. All the empires, mga kuran, has an end, 200, 300 years, no matter how strong, rich, and glorious they were. Rome, mga kuran, Greece, mga kuran, Babylon, na-expire, kala-destroy sila. But the kingdom of Jesus Christ has lasted for 2,000 years na ngayon.
mga turan, I praise Him forever. Hallelujah. I give my heart in praise, hallelujah, to God, to heaven, that He has a kingdom here put up by the Lord Jesus Christ. Hallelujah. The kingdom of God is not meat and drink, but peace, righteousness, and joy in the Holy Ghost. Bilog nga si Mana nga daan, ba, hindi takyuhom, iban sa atin. Bilog nga si Mana, maturan, grabe daw, bugat. Iban sa inyo, maturan, grabe mga pag-antos nyo, budlayan nyo, heartaches nyo, maturan. Bilog nga si Mana, maturan. Bugat. Pag-abuhi. Di lang ka na sa church kasi ma-enjoy mo. Di lang ka nakakadlaw na. Real one, mga tunan. Di lang kita makakanta. Di kita makasmile. This is a place where we can be happy, mga tunan. And you are welcome to be happy in the church. Kaya can put up some Diyos on church design. Even in the Old Testament. Praise God. 1,000 years before He put up the Jesus in the kingdom, He said, Zion is the perfection of beauty. Hindi lang beauty sa tulog, perfection sa beauty sa mind. Praise God, the perfection sa beauty sa atong heart, atong kalag, what is the pinaka-beautiful pang feeling, sa feeling na ara ka sa Ginoo, na ara ka maturan sa presensya, ara ka sa assurance sa Diyos, what is pinaka-labaw, pinaka-glorious, pinaka-sweet, na balatsyado, sa goodness sa Diyos, knowing and feeling that the Lord is good to you. There's no such thing as that in this world. One time I heard a voice from the Holy Ghost, and He said to my mind, I cannot forget, and the Holy Ghost speaks to my mind, it says, stop the worrying, for the Lord is good to you. It helps. Nature talaga tao. Nature talaga tao. Galingon sa isip tang hindi magaling. Hay, apang mga tingog sa Ginoo. Wala labot sa nasulat pulong niya ay Ginoo, may amuna na tenderness sa katawhan niya. Balani ka dyan personal, kag particular nga lihid nga ara sa mga individual nga mga kanakana. Stop the worrying, for the Lord is good to you. And I believe it's not only on me. The Lord is good to you also. To everybody. Pinamaayo man sa inyo. Yes. Wala nyo lang galing madiskubrihi pa. Yes. Kagawa nyo pa ma-realize pa. Kaway pa ninyo nabatyagan mga kauturan. Kaway nyo nabatyagan maayo kag na-realize. Kag napanaburan ang kaayos sa Diyos. Bangkot kay kulang kamo sa pagpalapit sa Diyos mga kauturan. The Word of God says, James, draw nigh unto God, and God will palapit sa imo. Palapit sa Diyos, kag ang Diyos palapit sa imo. Kung hindi ka magpalapit sa Diyos, ang Diyos hindi man malapit sa imo. Kaya ang Diyos way kapilit sa tao, ang Diyos wala ga-impose sa tao. Sa gayabot silingon mga kauturan. Sa history sa gospel, maglagaw ang Ginoo, no? Nagalabay lang sa mga kauturan. Wala yung ginagawa ng mga tao, ginapangbutong kasi diopod di sa akon nga. Wala. Nagalabay lang ang Ginoo. Ara na yan sa imo, mato kami pagtuo nga sa iya. Na matindog ka kag magsunod sa iya mga kauturan. Apang kung maglabay ang Ginoo ya, kadispis baliwala lang sa imo. You see, Jesus never compels anybody. He does not force anybody. Why ba siya kapaninggit sa iban? Kasi ako na gid ni, di ka ba? Say! No. Pasig singgit sa dalan mga. Kasi sanggwaya mapalapit ka sa Ginoo. Kamo palapit ka maktura ni Ginoo makapalapit sa imo. Wow! Dalo bala ko lang. Dalo bala tao kun kang tao ka nga malapit sa Dios.
Dano bala tawgon ka nga ang Diyos malapit sa imo nga tao ka. Wow! Yes! Depende lang na sa aton. Pag-ipusoon, pag-realize, you can have more of God if you come to God more. When you will not come to God more, you have less of God. Kag sa mga grasya yan, matulad. So, gapil ko sa sino may dad. Grabe nga tenderness. My dad. Sa ato na Ilonggo nga version, ga. Tama? La. Diba? Diba? Mag-isawa. La. Diba? Diba nga na-fault lang ga. Diba? Maswite kung ga. Ha? Walang may gugmag eh, no? Ay mo bla bana, friend mo? Labay man ako, sugid ko sa inyo, mahal sa asawahay, hindi lang asawa mo sa layi. Hindi mo sa bigyan ng layi. Labaw na nga faktor, he's your friend. She is your friend. Tinatawag soul friend. Soul friend. Na pwede ka ka-entertainar pakasal. Kung okay man sa imong iban nga mga factors nila. Iban pagid na daya may taas pagid soul mate. Grabe matas ang young people na grabe. Trabaong computer nila, download, upload. Ginaano ka pag sila? Na-upload nila. Sige, kaganta ka mo chimpo kayo. Soulmate, ang bagay ng pinakalas. If you can find one, soul friend. Hindi ka mamana mga sawas-tao tungkol sa physical ang bata. Kaya maantos ka na. If he is not your friend, you will know a person if he is your friend. Wala mo ganyan daw akong friend. Kung hindi mo friend ang daw, ma-prugyo. Magapos ka sa sitwasyon. Ang babatsagan mong imo nga marriage nga nakrap ka, pag napriso ka, pag dason matunan, hindi ka free. So, hindi namin. Si Jesus Christ is our soul friend like Jonathan and David. Soulmate, soul friend. Ang relationship kay Jesus Christ, hindi lang nga may kubinan kita nga tao sa Ginoo. Kundi nga, bisa na-baptize kita, receive Holy Ghost, pero He is our friend. Yeah, I do not call you servants anymore. I call you my friends. Wow! Thank you, Lord Jesus. He is your friend. So, pwede ka palapit kay Jesus Christ, kay friends. Nga ara sa gikab sang bato, gapanagu, na sa dalom sang hagdan, depressed, down, picture sang tumuloo, church, nga ang church nagapakuribong, ang church nagapanago, nagalikaw sa iya. Tumuloo tayo nagalikaw kita, napanago kita. Why kita sa mood ng magpalapit sa Diyos? Pila ka sa muna nga balatyagon ng magpalapit sa Diyos. Kapangita tayo ba ng rason, ma-occupy kita sa magsagi palapit sino kang maghanuot sa Diyos, mga kautuhan. Very true. Kita ka rason. Sa simbahan, ito mag-ukot. Sa pangamuyon, ito mag-ukot. Kaya nga, may mga sa mind ta, depressed tayo. Wala ka sa mo na kasidla. Wala ka sa mo na motoran kanuot kung palapit sa Diyos. So, ginugapukaw sa aton. Ka namin itinaga, very tender, very loving. Nga sa dalong bata mo, ara sa dalong hagdan, can you imagine that? Anak mo?
Anak, anak ka dirabaw! Tutuan na ako plangga! Naragada! Gaano ka sa dalom sa Magdan, tira, hindi na bagay nga lugar sa imo. Tama? Imo nubya, asawa mo, dalom Magdan, gano'n sa nagsusog. Lain ba't siya bukumbanang pukuribong kwarto, hindi naman ingaon, tama? So, wala ka jolly sa iya, kasadya balay, pagbibog. Huwag pati balik-balik mo ito magkuran. Ha? Kagpakanoon? Patukon? Ano gusto mo ga? Ngayon sa real lang relationship, no? Gusto mo litson? Ay, tanan lang gino tara. Why you care? You care. If you love, you care. Jesus does care for you. He does care for me. He said, I will always care for you. Na-underestimate natin ang gugma kakay sa Diyos kabuhi ka. Pinsan pati siguhon kita sa Diyos. No. Hindi. He's calling us. Guwada sa dalumagdan. Gaila kita sa Ginoo. Kaya habi natin ang Ginoo, akig, aburido sa aton. He's not like that. Can you imagine God is that way? Na kung ano lang ito kabutanga, aburido sa imo. Mga bata kita sa muna, adlok ng puli. Kaya may latigo to. Puli ko ito ka nun, tapos na mga latigo. May paha to. Kakuway man paha kag latigo. Ang akig ko hindi merise. Ang bakbak, terrible. Nga, si tatay nga daan, pertig sabad bakbak. Daw ay mga lalaki nga sabad bakbak. Men, huwag ka mag-amin now? Are you with me? Yes, yes. Basi isa lang po sila. Namin sa laki nga sabad baba? Ha? Hinadok mo? Namin sa lalaki nga sabad baba? Asad mo? Ang buto? O tanso sa mga babae, kabuto man. Hindi ka ba yung voice? Hindi ka ba yung dapat na buhay? Saan ba yung magsabad baba? O dismulado? Maglaki na ganyan sa kagling na klase. Otis. Napahalin dira sagdan. Halisi. Guada sa igang sa bato. Guilty. He feels condemned. Church. He is ashamed. Amen. Guada. Harap pa daw suhod. It's not the right place for you. Magsubsob ka na sa kwarto mo lang. Nagot ka da. Ha? Huwag ka na matitingog mo niya. Let me see your countenance. Wow! Patanaw ako sa namong mo. Kalabay? Grabe nga tenderness. No? Song of Solomon. No? Church, kagang. Ginoo. Right. Tuturan, Ginoo na. Kasi niya, let me see your countenance. Tama ba? Ha? Ka-romantic ng mga tinaga. Tuturan. Dahil niya makita ang degree sang gugma sa Diyos sa inyo, mga turan. Pagkaayo, ay natin ma-realize. Makita, mabatyagan, ma-realize mo na kung ikaw kapalapit sa Diyos, mga kautma. Pero kung ay kagapalapit sa Diyos, pirme, no? Abi mo ano ang Ginooya, amo na ka-harsh, amo na ka-hard, amo na ka-difficult na klase sang biin. Abi mo kadamo sa mga negative nga mga imo suspetso sa Ginoo nga amo na. No, He is not that way. God is not that way. Hindi na amo ang karakter sa Diyos, mga kauturan. Hindi.
base si Satan na nagbutang sa mind mo nga ang Diyos ibutang yung picture nila nga muna sa grabe ka-harsh na klase si Master. No, He's not that way. The Lord is gracious, merciful, compassionate, very kind, very friendly. He is fatherly, He is loving, very sweet. I love Him today. Let me see your countenance. Patanaw ko sa inyo mo, di ba? Di ba? I think pag Gudiana sa wayangan ka na nagsugod na mo. Yang labong kang itsura sa kuwanta, na mo gwapa. Ha? Ano na mo gwapo, di ba mo na? Right? Ha? Tama ba yun? If you love somebody, you want to look on her face. Tama ba yan? Mga bata, kita mo? Kung wagin man sila, di ba may picture kagin? No? Picture? Tangga? Oh. Tama ba yan? Nubyana, ila yung lugar, kilakadlaw kita na kita. Di kita makondito, someday we're gonna meet. Sa rapture, kita na kita sa Ginoo, mga tunay. Wow, a very lovely day. Very glorious day. With all the tears, with all the pain, with all the sufferings and the hardships and difficulties. Someday, that glorious day, we're gonna see face to face. With all the kindness on His face, His eyes look upon you. Praise God. Let me see your countenance. Sige palapit, hindi magduko, hindi magsubsod. Draw nigh unto God. Let Him see your face. He loves you enough. He cares for you. Don't be shy. Matapit sa mga tao mo ya kita, no? Apang ang Ginoo, Savior mo. He will always accept you. Kaya ang Ginoo ginasiling faithful kag immutable. Immutable ang Diyos why get changed mga po. May mga time na nakita niyong kaayos ang Diyos kabuhi niyo, He's still the same. He's still that way tugtog karon. Palingkulang ka lang palapit sa Diyos mga kapunan. Ano pa nagahabol ka nagadilo mga aton image sa Ginoo mga kapunan. Kung who He is and what He is mga kapunan. Yung karakter. So let me see your face. The Lord want to see your face. Sa simbahan ay kinahanglan guyayaan guya mo ara na to. Sa pamuyok makita sa inyo manawong. He loves to see you. Right. Sa mga taong in love mo turan, kita mo tulog kayo sa mata daw, hindi mo utod. Ito ba yan? And you will know a person the way she looks, diba? Una gid mabala mong tao. She likes you, muturan, yung mata. Ha? Tagaan ka mo kwan. Tagaan ka mo seminar. Laki mo man. Kung hindi kailigbon, lain ang gugma sa kailigbon. Ang tulok sa kailigbon, lain. Aba ang tulok ng gugma mo turan, lain. Kailangan magtubo, nagatubo ang friendship mo turan. So you like the person, and then as you learn more about him, the friendship goes deeper and deeper. Categories ng gugma, nagataas ang degree sa gugma. Tub sa him, you're ready for somebody to get married and to live with him, to be your companion. You love his companion. You love her companion. Marry someone whom you love to be with. Siling ibadi bing. Praise God. Now, tawa na mga bigay, filo kayo. So, filo kayo mata mo, kung na makwa nyo na. Last fun. Kung may gugma na tao, nungukay ka sa park. Hindi maglabay ito nga. Pero gaya na sa Mona Lisa smile. Mona Lisa smile. Love. Real love. Let me see your face. Jesus loved to see your face.
He wants to look at you. The Bible says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. One time I heard a voice, it says, look unto me and not on symptoms. Ang tao mo symptoms, malumos ka. But you look unto Jesus, you shall pass the symptoms. After all, the Lord can frustrate the symptoms and the tokens of their lives. Hallelujah. Glory to God. And let me hear your voice. Wow! Let me see your countenance. Let me hear your voice. For sweet is your voice, and your countenance is comely. Imo na mong katahong comely. Kagay mo tingog ka-sweet. Wow! Now I want to hear your voice. Jesus said, will you pray, will you weep, will you cry? And when you cry out to God, see, Jesus loves to hear your voice. When you kneel down in your homes and pray and talk to God, He listens at you and He loves to hear you pray. He loves to hear you talk, mga po. He enjoys, He delights to hear your voice. Sabi pa mga tinaga mo ito kanami sa mga tinaga mo sa pangabuyo. Kanami sa imong mga pagpagisod sa imong pangluna, matunan. Dugay-dugay, He will come down. Kabat siya kang presensya sa Ginoo, mapunaan ka. And He will touch you, matunan. Ikaw na hindi ka na maguntat kumyon sa Ginoo, matunan. Kita, very sweet. Grabe, there are ever more pleasures in the presence of God. Silingi David, there are ever more pleasures in the presence of God. Very sweet, very glorious, very sweet, mga ka-autora. Let me see your countenance. Imo na wong katahong, mga ka-autora. Imo tingog, maturan, nga sweet, mga. Indala ko na mensahe kay sugod sini kanasuguran na namon the 2 nights na kada balay mga kauturan prayer dito na why gid may mo ang inyo pagkatumuloo why prayer ay may mo anan nga tinuaon mo failure on why prayer sa ninyo kabuhi, kagalagad, sa halos tanan nga bagay, basta why prayer. Bisan pag inyo pagka-believer, hindi tuod. Basta ngalan lang. Kung hindi ma-validate sang spirit sang Ginoo nga maangkon yung more sa inyo personal nga devotion. Bisan na pagkadto nyo, diri, mati ka mo ha. Bisan ninyo pag-attend simba, failure, no good. Puli ka mo, ay ka mo naangkon sa Diyos. Kaya hindi ka mo kasulod sa worship kag makatandog sa Diyos. Bangod kay nga, ito raya very low ka mo. In your spiritual temperature, very low. Negative. Hubas. Daw bumba nga waay pundo. Primingan ng anay. Lain niyang may pundo ka. Isang mamagsik Holy Ghost, amunada, matulog. Sulod ka ding simba, taas na. Ikaw very low, ma-warm up ka pa. Siya ano pa kulang ito. Kinapagsulod mo din yan, warm up ka na matulog. Pagsugod simba ya, on ka tayo. Iban din kanaming testimony. Sila ni Sir Shirley mo ito. Pagsulod simbahan, receive the Holy Ghost. Speak another tongue din mo ito. Dapat kugluwan mo ito. Bandari, may mga tao din, klase mga Holy Ghost, worship there. Kaya nga motoran, ila heart, kaya motoran, may grasya ng kapundong. Iban ka mo malagi, hubas, iban sa inyo empty. Ano pa simba, year after year, year after year. I-declare ko sa inyo, hindi nyo madala ang Diyos sa mechanized one. No, false. Hindi nyo madala sa habit na mechanized. Ala. Pinakada malain ang buot mo, abi mo kinapoy ko.
Wala kang dayaw sa Diyos eh. Kaya nasulit-sulit mo na. Kaya nga, wala ka gabatyag. Kasi hindi ka kabalo mag-worship. Hindi ka kabalo mag-touch sa Diyos. Hindi ka kabalo mag-sulog. Kaya nga kulang ka mo, grasya sa Diyos. Hindi na makuha sa simba ng Domingo. Kundi sa adlaw-adlaw gid. Kaya palapit ka mo sa Diyos. Pray kada gabi. 1 hour. Kung sa inyo balay, 2 ka mo na believer, 2 ka mo. Kung 3 ka mo, panimalay ka mo. Kung dyan sa nga datipon. Kung hindi ka mo, magtaway na, wala ulo brown, managtulog na lang. So, set ka mo prayer. Sa sabat, tanaw ka mo television. Tanaw TV inura, so yung tantakan mo to. Nakarnal ka, worldly ka mo. Simuhan nyo na. Kada gabi, pray. Primero, discipline ka lang na. Sali magtubo ng inyong kuhan. Okay na, sa inyo kinanglanon, battles nyo, problema nyo, ibang mga bagay dahil yun ang matunay. Get a hold of God. Kung makakuha na ka mo hold sa Diyos, tapos yun ang maturan, di magpangimbuhi. May pamadugangan nyo lang. Kung di na ka mabatak spirit siguro sa mga level, ba pa hindi na maibanan ka maghubas na malaman. Kung di dugangan. Para on ka mo permis sa Diyos matunay. Kasubong sa iba din, they're always on. Pag simba they're on fire. Buhi gid ang eternal life sa inyo. Buhi gid ang Ginoo sila kabuhi. Sa tanan nga panimalay, himuon nyo na sa inyo balay. Amo na start po kami diri. Usaga start kami 8:30 to 9:30. Iban kung pwede sa inyo 8 to 9 pwede. Iban kung 7 to 8 pwede man 7:30 to 8:30. So para sa inyo na para kapunaan sa inyong kanina. Matindog na kita. Sugod sini. Siyempre may simba kita. So, prayer meeting kung Mercury's General katipon diri. Kusinja balay. Kung mga bago na itong natikang subong na dira nyo na ang hindi kabalo mga muyo. Di ka damo tumulo, hindi kabalo mga muyo. Dira ka muna makatuon mga muyo. So, hanasa. Hindi maghipos lang. Tuon ka mo na istorya sa Ginoo. Pangayo ka mo sa Ginoo. Itudloan niya kung muna mo. Okay. This episode, and mercy for God. Tunay unto God, and He will join us.